Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Bagamat kukunti pa po tayo, pero sigurado po sa oras na ito maraming pinadama ang Ama sa ating mga kapatid at medyo pamaya-maya puno na tayo. Ano po? Sa gabing ito, meron din po tayo magbabahagi at magbibigay ng handog na awit sa atin. Unahin ko po ang ating kapatid na magbabahagi, ang ating kapatid na si Tessie Coronel. Palakpakan po natin. Sige po. Isang mapagpalang umaga po sa inyo sa gabing ito. Anniversary ko po ngayon. Kanina po hindi po nagkaroon ng kaganapan upang ako umawit. Pasensya na po kayo, hindi po ako marunong umawit. Mahilig po ako umawit, pero po yung awit, hindi mahilig sa akin. Pasensya na po kayo. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift to high El Shaddai. To the earth, love the true, through the love that through the ram, you saved the son of Abraham. To the power of your hand, you turned the sea through thy land. To the outcast of your need, you're the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift to high El Shaddai. Through the years, you made it clear that the time of Christ was near. To the people could not see what Messiah ought to be. To your word contained that plain, they just call that understand. You're more than sword is done to the praise of your Son. El Shaddai, Elyon Adonai. I praise and lift you high, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Pasensya na po.
Salamat po dahil po sa pag-ibig ng Diyos, si nanay kahit na medyo may edad na, nakakaawit pa rin po. Ano po. Ang susunod po magbabahagi, batid po natin na bagong dating lang po siya, ang ating kapatid. Tawagin ko po, palakpakan natin ang ating kapatid na si Yoli Sulit. Ano ng Panginoon. Hindi ko po akalain na ako pa mapupunta dito. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito, sa Divine Mercy po. Unang-una po ako po ay nagpapasalamat dahil ako po ay maluluhating nakarating. Kanina lang pong alas 10:30 po lumapag ang ano. Pag ano po namin, siguro po mga 2:30, nandito na kami. Eka po nung mga anak ko, nanay, wag ka na nga sumama. Ano yung ko po mang isipin, ako po'y nakahiga. Biling inihaw po akong ganon. Yung pong mata ko, si Apo po ang aking nakikita. Buhay na buhay po talaga ang Panginoon, basta po si Apo. Pasensya na po kayo kasi pagka po ako'y umiyak, yun po dala po ng hindi po yung kalungkutan, kundi kaligayahan po yun. Sa loob po ng 4 na taon na aking pong pakikibakas sa ibang bansa, 5 po yung aking anak. Yung po ipinaeka nga po ni Apo, wag kong isipin. Ipagkatiwala mo sa Ama, ang lahat na yon ay lahat magaganap ang kagandahan. At lahat po pagsubok man po na may dumadaan, pero po kaliwali lang po yun. Pagka po hindi ko na po kaya, kahit po message kay Apo, alam ko naman po, naiintindihan ko si Apo pag tinatawagan ko siya. Kahit po mag-ring lang ng mag-ring, alam ko po, nasagot na po niya yung aking mga ano na yun. Pero po, buhay po talaga ang Panginoon po sa buhay ko po talaga. Ang lahat po ay aking pong at kanina nga po nandun kami sa pumapasok pa lang po kami ng talaga pong kasi po yung biyanan ko nung nawala. Iba po talaga yung andyan man po yung aking biyanan. Talaga pong iba. Iba po yung pagmamahal niya po at pinadama niya po sa akin. Yung po nawala po yung tatang ko, wala po ako dito. Yung po kasing biyanan, pagka po talaga kayo'y minahal, higit pa po sa magulang. Ang aking pong biyanan na lalaki talaga ay narinig po hindi po nagawa ng biyanan kong babae. Ang ginawa pong sa akin ng aking biyanan na lalaki. Kaya po nung iyon po sinabi po sa akin ng mga anak ko na nawala. Nagpaalam po ako sa aking amo na umuwi. Pinapayagan naman po niya ako. Kaya lang po nung mga anak ko sabi, total naman ka nanay, wala naman po kang okay ka na umuwi ka, kaya lang mas sigit pa siguro na yung tulong ng kaya pinag-anuhan ko rin po ang aking kalooban. Pero po talaga pong ang Diyos po buhay na buhay po sa akin dahil ang amo ko po, lahat po ng hilingin ko sa kanya, kasi katulad po ng iba na siguro nababalitaan nyo, ako, yung pong mga amo ko, 100% po talaga, lalo na yung pong lalaki. Kaya po kahapon hatid po niya ako. Hanggang pong sa talagang hanggang di ako nasasakay ng eroplano, siguro po talagang naanuhan niya ako sa yung trabaho ko. At saka po talagang, ang Panginoon po talaga, ang the best sa akin. Pagka ako po yung gumising na sa umaga, babanggitin ko na po ang pangalan ng ating mahal na Apo Kunching bilang kinalugdan ng banal na espiritu.
the best po ang aking gawain, 100% po ngayon. Talaga po si Apo, talaga po. At lalo na po sa aking pamilya, talagang, ano po talaga, 100% po, magtiwala po tayo sa Panginoon. 4 na taon po akong nawalay sa pamilya ko. Pero po, talaga pong, wala po naman pong naganap na ano. Yun po ay aking ibinabalik ang papuri at pasasalamat sa ating buhay na Diyos. Salamat po. Salamat kapatid sa iyong pagbabahagi. Tunay nga po na masurpresa ang ama, ano po. Hindi ko po alam, nakalalapag pa lang niya sa aeroplano, tapos kararating-rating lang niya, tinawag ko na agad siya. Sa mga hindi po nakakakilala, si kapatid na Yoli po ay asawa po ng ating kapatid na Caps, na si Teban. Ano po. Ang susunod ko pong tatawagin ay isang Caps na maghahandog sa atin ng isang awitin, si kapatid na Eli Torla. Palakpakan po natin. Isang magandang umaga po sa inyo sa gabing ito. Tunay pong masurpresa ang Panginoon. Hindi ko po alam na ako po yung magbabahagi po ng isang awit. Ngunit na ako po magbabahagi lang po ng konting hiwaga ng Panginoon Diyos. Ito pong January na ito, sa hindi po inaasahan, muli po akong nagkasakit. Pero ang hiwaga po ng Panginoon Diyos, muli po niyang ibinigay po sa akin at nandito po ako muli. Malakas naman po at muling makapagbigay ng isang munting awitin. Sana po makayanan po muli ang pag-awit. Ang buhay kong ito ay tangan mo. Nabubuhay ako dahil sa'yo. Kung lalayo ikaw sa piling ko, Ama, mabuti pang sa mundo'y pumanaw. Laging pangarap ko sa magdamag, init ng iyong kamay, haplos at yakap. Kung lalayo ikaw sa piling ko, laging pangarap ko sa magdamag, init ng iyong kamay, haplos at yakap. Kung lalayo ikaw sa piling ko, Jesus, mabuti pa sa maraming salamat po. Salamat kapatid na Eli. Napakaganda ng iyong inawit. At tatawagin ko na rin po ang susunod na magbabahagi dahil po napakarami po nung nakalinya. Bigyan po natin ng pagkakataon na makapagpasalamat ang ating kapatid sa kanyang ikatlong pagkakataon na pagkakahirang bilang alagad, ang ating kapatid na si Malu Sulit. Palakpakan po natin. Buhay po ba ang Diyos?
Isang mapagpalang umaga po para sa ating lahat. Magpapapuri po at pasasalamat po sa dakilang Diyos Ama, Diyos Anak, Espiritu Santo, sa muli sa panibagong taon na patuloy na gumagabay sa katauhan po ng ating minamahal na Apo Conching, na walang sawa pong nagbibigay ng mga banal na aral, na kung saan ako po yung patuloy na nabubuksan nang dahil po sa mga banal na aral na ito po ay natatamo ng aking damdamin, na kung papaano po noon na hindi pa po ako lingkod ng Diyos, masasabi ko po na ako po yung tao na hinugot sa putikan. Ako po yung tao na makasalanan. Masasabi ko po sa sarili ko na bilang isang kabataan ay ligaw na ligaw. Walang patutunguan ang aking buhay. Walang pagnanasa kundi makasanlibutan. Salamat sa ating minamahal na Apo Conching na tuwirang ginagamit, binibigay ng ating Panginoon upang sa ating mga buhay ay tayong mga natutulog ay patuloy na magising, tayong mga walang kamalayan ay patuloy na magkaalam sa mga banal na aral. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon pong 3 taon ng aking pagkakahirang bilang isang lingkod ng Diyos. Bagamat kanina po ay wala ako, subalit nagnanasa po ako na makatungo, subalit hindi na po talaga binigyan ng pagkakataon sapagkat yung oras po ay hindi gano'n na nakadating sa tamang oras. Kaya sabi ko nga po ay kung kalooban ng Diyos, kung kalooban po ng ating Panginoon na ako'y makapagbahagi, ay nais ko po magpapuri at magpapasalamat sa Kanya. At ngayon nga po ay naririto po ako sa inyong harapan. Sabi nga po nila, kapag daw po hinirang ka, hindi ganon kadali o hindi ganon masaya na pagdaraanan mo. Subalit, kapag naglingkod daw po tayo sa Diyos, kailangan daw po tayo may isuko. Sapagkat ang akin po sarili, kung minsan po ay may mga kaisipan na hindi na gusto, na kung minsan masasabi ko po na sa sarili ko na ganito na lang ba ako? Subalit, hindi po yun ang kagustuhan ng Diyos. Kapag dumatal na po ang mga banal na aral na nagmumula sa ating minamahal na Apo Conching, ganap ko pong mauunawaan at ganap ko pong mababatid kung ano po ang kalooban ng Diyos para sa aking buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya salamat po sa ating minamahal na Apo Conching, sa aking pong mga kapwa-alagad na patuloy na naririto, at hinihiling ko po sa inyong lahat na naririto na patuloy niyo po ako ipanalangin, patuloy niyo po ako idulog sa ating Panginoon na matagumpayan ko po ang misyon na ibinigay po sa akin ng Diyos. Salamat po sa lahat. Yun lamang po at isang mapagpalang umaga po. Maraming salamat, kapatid na Malu. Congratulations, 3 taon ka na sa magmula nang ikaw ay mahirang. Ang susunod pong tatawagin ay hindi ko po alam kung siya ay magbabahagi o maghahandog ng awitin. Palakpakan po natin ang ating kapatid na si Imelda. Manango po siya sa pagkadalaga. Dalaga po siya ulit ngayon. Magandang umaga po sa gabing ito. Mag-share po ako tungkol sa kalusugan, hindi po para sa aking sarili, kung hindi po sa bayaw ko. Nangyari po ito last month. Nagising po kami, hindi po namin alam ni Inda, natutulog po kami. Nagkasakit po yung asawa ng kapatid ko. Sumuka po siya ng dugo, tsaka po tumayo ng dugo. Kinabukasan na po ng umaga, noon namin nalaan, na nasa ospital yung aking bayaw. Tapos po, ang nangyari po, napakahiwaga po ng ama, na tapat po kami ng room, doon po sa malapit sa chapel kay Castro. Talaga pong, nung oras na dumalaw kami ng nanay ko, nakita ko yung bayaw ko, talagang iba itsura. Meron po akong rosaryong dala-dala na galing sa Israel na pinakita ko kay Apo.
na dala-dala ko rin po nung nagpunta kami sa Pope, na winawagay ko po na gano'n na I love you Pope, binigay ko sa bayaw ko. Sabi ko, Rod, eto, makakatulong sa iyo ako, Rod, itong rosaryo nito. Kulay pula po yung rosaryo na yon. Tapos po, linagay po ni Rod din sa tapat po nung masakit niya. Tapos nung sasalina na po ng dugo yung bayaw ko, nahiya po siya sa akin, umubo po siya, meron po malamsik na konting dugo. Tapos po nahiya siya, kasasalin lang po ng dugo, nagpunta po siya ng CR. Tapos po nangyari po kay Rod, pagpunta niya ng CR, dahil nakalimutan po niya, bawal na bawal po yung nakasaksakan ng dugo at magtatayo ka, hindi magse-circulate yung dugo. Nabol po siya, talaga pong lumanag pong gano'n ang dugo doon kay Castro. Naghihiyaw po ako, tulong yung pasyente namin. Sabi ko na nag-collapse, nahilo. Hindi, nagkagulo na po kay Castro kasi nga po, pati yung anak niya na siya. Kasi nga po yung dugo, umaano pong gano'n, tapos taing niya. Ang po ng doktor, talagang kailangan niyang masalay na ng dugo at pahinga kasi hindi natin alam saan magmumula yung dugo niya. Nakadextrose lang siya, tsaka yun. Sabi sa akin ng doktor, Mrs., maghanap ka pa ng dugo. Kailangan natin ng dugo kasi 2 bag lang, kailangan natin 9 na dugo. Sabi ko, saan natin kukunin yung dugo na yon? Tapos po, sabi niya, hindi po pwedeng alis dito yung si Rod dito sa Castro kasi critical ang kondisyon. Ngayon po, naglakad po ako pauwi. Sabi ko, kailangan maalis si Rod dito. May nakita po akong kasama natin dito dati sa Divine Mercy. Nakakilala ko. Sabi ko, tulungan niyo po kami kasi kailangan ko ng ambulansya. Gusto naming alis yung himbayaw ko din kay Castro kasi kailangan madala siya sa malaking hospital. Tinulungan naman po ako noon. Malaki pong naitulong kasi ng tao na ito sa akin. Ngayon po, kasi po lumalakad po ang panahon, lahat po ng the best ni Castro ginawa upang mailigtas po yung aking bayaw. Tapos po, nung mga oras na yon, talaga po yung dugo, kasi po araw po ng Sabado, nagpunta po kami ng Mount Carmel, nakakuha po ako ng dugo, 1 bag lang po, type O+. Tapos naganap pa po kami sa iba sa Pampanga, wala na po kaming makuha. As kinabukasan po ng umaga, nangailangan na naman po kami ng dugo kasi wala pong makuha. May naisip po akong lapitan na isang taong taga rito sa Paligi na nagtatrabaho sa JBL. Binigyan po kami ng dugo noong tao na yon. Pinakailan niya sa amin, puntahan mo ito, kakilala mo ba ito? Oo, sabi ko. Puntaan mo siya makakatulong sa iyo kasi nasa laboratory siya. Alam niyo po ba, naliligaw ako sa JBL. Una ko naabutan ang larawan ng Divine Mercy. Nandoon, tulungan mo ko. Sabi ko, hindi ko alam anong gagawin ko. Napakahirap maglabas ng dugo, linggo, kayo na pong bahala. Alam niyo po ba, ng oras yung tipo ng Ama. Alam niyo po ba yung dugong nakuha ko sa JBL? Hindi po pinabayaran ng doktor. Sabi niya, Mrs., sabi niya gano'n, umalis ka na, itakbo mo, huwag kang titingin. Sabi niya gano'n, makakadutong sa buhay ng bayaw mo yan. Tapos po yun, umalis na po ako. Tapos po gabi, kailangan na naman po ng dugo. Lumapit po ako kay tapos sabi yung tao, kilala mo ito. Sabi niya yung kapatid nitong tao nito. Tapos po, oo, ako kilala ko yan. Tapos po, vigil po namin ng oras na yon. Nagpunta po ako dito. Tapos, naabutan ko po si Apo, nasa tabi po ng pintuan. Nung pong linggo na yon. Apo, bakit namin? Sabi ko, Apo, kailangan ko ng dugo. Ano nga? Sabi ni Apo, kailangan mo ng dugo. Sabi na, paano ko yung dugo? 3 baga pong kailangan kong dugo. Sabi ko, paano yon? Apo, kasi po si Jacel, yung pong kapatid niya, nagtatrabaho po ako sa National Red Cross. Kukunin ko po yung number nung kuya niya. Nung pong kasi nag-usap po kami, Apo, sabi niya, magdasal ka, walang magagawa yung panay salita. Sabi niya, panalangin natin, ano ba ang sakit nung bayaw mo? Tapos sinabi ko nga po, sabi niya, walang makikita, hindi ganun yun. Sabi niya ganun. Tapos po, ayun, sa awat po tulong ng Panginoon Diyos, yung pong kapatid ni Jacel, through phone, inassist po kami nasa National Red Cross po siya, nakakuha po kami nung gabi na yon sa Pasig City pa.
Pasig City. Imagine that night, nagpunta po ata ako dito alas 8, nakapika po kami ng dugo, 1:00 na ng gabi, umuwi pa po kami. As pagdating ko na naman po kay Castro, may nakita akong babae. Sabi niya, Mrs. may dala kang box, kailangan bang dugo? Punta ka ng Malolos, Red Cross. Sabi niya, merong makukuha dugo doon, ma-schedule ka lang mamayang umaga. Ayun na po, kumilos na po ang mana, kompleto po yung dugo nung aking bayaw dahil nagdo-donate po rin po siya ng dugo sa National Red Cross. Konti na lang po binabayaran namin every time na nangangailangan kami ng dugo. Yun po, sa awat po tulong ng Panginoon Diyos, ang sakit po ng aking bayaw hindi po masyadong critical. Ang findings po ay cirrhosis. Yun po ang sakit niya. Kaya po ngayon, para pong ang ang aking bayaw ngayon, ibig sabihin, patuloy ang kanyang paglaban, pero healthy na po siyang nakikita, hindi daw po nakakahawa yung sakit na yon. Basta po mag-ingat lang po sa pagkain, bawal ang maalat. Kaya po nagpupurit pasalamat po ako sa kalusugang ibinigay sa muli at nadugdugan pa po ang buhay ng bayaw ko. Yun po, yung pangalawa ko naman po share tungkol po sa pagpapabasa ko. Kasi po, yearly, magbuhat po nung namatay ang mister ko 7 years ago. Kahapon po, 7 years na pong patay ang mister ko, nagpapabasa po ako. Last year, hindi po ako nagpabasa kasi sabi ng nanay ko, anak, wag ka nang magpabasa, gastos lang yan. Kasi sabi niya, nag-aaral yung mga anak niyo. Alam niyo po ba nangyari sa buhay namin? Nagkasunod po kami na ospital ng inda ko. Kaya sabi ko, Inda, alam mo, sabi ko gano'n, parang ayoko ka kung gawin ngayon na hindi ako magpabasa. Bahala ka sa buhay mo, saan ka kukuha ng pera. Tapos po last Friday, simba po kaming pulo ng inda ko. Meron po kaming nasakay na babae. Hindi naman po kasi ako namamasada talaga. Talaga pong nag-aangkas lang ako pag gusto kong sumakay ng tayo sa sakay ko. Yung pong babae na yon, binigyan akong pera. Tapos po sabi ko, yung pera na yun, hindi, ano yung pera neto? Bakit binigyan ako? Taya mo sa wedding. Tumaya po ako sa wedding, tinaya ko po yung numero ng aking mister, yung pong kamatay. Alam niyo po ba, tumama po na 5 piso, kaya po meron po akong pantagdag para sa pampabasa. Sabi ko, hindi, tingnan mo, talagang magpapabasa ako. O, tingnan mo, binigyan ako ng pera. Ganun po kadakila ang amang kapag ninais mo talagang matutupad. Tapos po, ito po ang pinakamatindi. Dahil hapon natuloy na ang pabasa ko. Nagpapaayos po ako. Gusto ko kasi maganda yung puni. Para po kasi matagal-tagal na po ako hindi nagpapabasa. May 4 na taon na po. Hindi po ata, 3 taon lang ako hindi nagpapabasa. Ngayon po, yung aking pagpapag-ayos, nasiyahan po ako doon sa batang nag-ayos. Gumagawa ko po akong peace fillet. Tapos pinatikman ko doon sa bata, Nyok, tikman mo nga ako yung peace fillet ko kung papasa sa'yo. Aba, tita, masarap. Matatapos na po siyang gumawa. Tapos, laluto ko na po ang peace fillet bilang pasasalamat sa bata. Siyempre, pakakainin mo yung bata ng masarap, yung special. Kasi nga po, ganun tayo. Yung special, bibigay mo natin doon sa taong pinagkakautangan natin ng loob. At lalo na, mo siya, yung inabisa mo, kinumbida mo. Ayun po. Kasi po, sabi niya, tita, kailangan ko ng imahin mo, yung maganda mong imahin. Nakalimutan ko po yung mantika ko doon sa kalan. Nakasalang po yung mantika ko. Nagpunta po ako sa bahay ko. Kinuha ko po yung imahin ko sa Antonio, naghanap pa po ako ng damit. Nakalimutan ko po si kalan na nakabukas yung mantika. Alam niyo po, nasunog po yun. Lumiliyab pong gano'n yung namin. Sabi po ng mga pamangkin, sunog. Alam niyo po ba, yung bahay namin talagang nagkakagulo, talaga pong yung liyab nung apoy, talaga pong gumuguhit po. Yung pong kapatid kong asawa ng bayaw ko, lumababa, nagmumura siya. Siya po ang nasa pool ng dito, nasunog po yung kanyang buhok at saka po yung isa kong kapatid na initsahan po ng tubig yung mantika. Lalo po nagalit yung apoy, talaga pong dumaming ganon. Ako naman po, talagang buhay po ang loob ko. Gumanon po ako sa apoy, di man po ako lumapit po ako sa lababo, kumuha po akong basahan na ganon. Pinuno ko po ng tubig yung basahan at saka ako po ginanon sa apoy. Alam niyo po ba, sa awat tulong po ng Panginoon Diyos, namatay po ang apoy. Kaya po ako nagpupurit pasalamat sa Kanya. Sa gapaggabay niya po sa akin. Every time na meron akong ilingin sa Kanya, ipinagkakaloob niya.
Ganon po kahiwaga siya sa akin. Kaya po sabi ko, Ama, kay buti mo, kung hindi, ako lahat ang masisisi. Talaga po hanggang ngayon, talaga sinisisi po ako. Dahil nga po yung biro mo, kung hindi magkakasunog sa amin, talaga pong nag-aapoy na ganon. Eh ngayon po, sabi ko, tingnan mo, hindi pinahintulot ng Ama, ako rin ang nakapatay doon sa sunog dahil nga naisip ko yung, sabi ni Apo, sabi nga ang tao, huwag panay salita, gumawa ka ng tama. Di ba Apo? Yun lagi mong pangaral sa akin, huwag laging salita. Kaya po, ang samahan din po ng ating Divine Mercy, kagaya po nung nangyari sa buhay namin, yung pong mga kapatid natin dito, nagagamit po natin sa pangangailangan natin. Pupurit pasalamat po ako sa kapatid natin kay Tita Seni. Marami po siyang naitulong sa akin sa pagkuha ng dugo. Tinutulungan po niya ako. At saka si kapatid na Melda, tinulungan po niya ako kung sino lalapitan ko kay Castro. Noong time na nangangailangan at kapatid na Jacel, maraming salamat at lalong-lalo na sa iyo, Apo, sa mga panalangin mo. Paggabay mo man sa akin, kahit na sabi ko nga, wala ka sa akin lagi. Kaya lang, alam ko yung puso mo, nandoon, pinapanalangin mo ko lagi. Maraming salamat po sa paggabay at patnubay nyo at saka lahat ng pumunta sa amin. Maraming salamat po. Ngayon po, aawitan ko po kayo kasi talagang feel na feel ko po itong awitin nito. Salamat sa inyo, mga kapatid ko. Ang tanging hiling ko, kayo'y magdarasal upang matuwa Diyos Ama nating lahat. Kapag natapos na bakasyon ninyong lahat, kasama ko kayo. Mahal ko kayo, mga kapatid ko, di ayaang matukso ng iba. Laging kasama nyo, ngayon kailan pa man, walang katapusan. Pagtulong sa kapwa, nais ng Diyos Ama, at mag-akay ng kapatid ninyong mahal. Bulag nilang mata ay inyong dampian upang makakita. Liwanag ay kamtin, pusong mapagmahal, landasing matuwid ay inyong matahak, kababaan ng loob, nais ng Diyos Ama, tuwa ng puso niya. Maraming salamat po. Maraming salamat, kapatid na Imelda. Bagamat kanina hindi ko alam kung aawit siya o magsishare siya, pero parehas niya pong pinaunlak sa atin. Palakpakan po natin siyang muli. Sa kapaintulutan pa rin po ng mahal na po, meron pa pong isang magmimithi na maghandog ng isang awitin. Nais ko pong tawagin at palakpakan natin ang ating kapatid na si Glenda Canimo. Magandang umaga po sa gabing ito. Nais ko lamang pong pasalamatan ng Ama sa pamamagitan ng aking awit. Bagamat hindi ako marunong talaga pong umawit, pero gusto ko po siyang awitan bago po ang lahat. Salamat po. Salamat sa iyo,
ko, puso at kaluluwa, di man makaya ng makapagkaloob. Mamahaling hiyas ni gintong nilukob, ang tanging dalangin, O Diyos ay sambahin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. Di ko akalain ko ay bibigyan taong tulad ko. Di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, di man makaya ng makapagkaloob. Mamahaling hiyas ni gintong nilukob, ang tanging dalangin, O Diyos ay mahalin. Ang tanging alay ko, naway ikaw lamang, Ama, at wala nang iba pa aking mahihiling. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. Salamat sa tuwina sa inyo po, mahal na Apong Kunching. Marami pong salamat. Inialay ko po sa Panginoon ang kantang ito, pagamat inaamin ko pong hindi po ako nakatalima sa Kanya at hindi ko po natupad ang dapat na mangyari. Pero nananalig po ako sa Kanya at nagtitiwala. Nagagabayan niyo po ako sa aking pupuntahan at tutunguhan. Kaya po, Ama, kayo na po ang bahala. Iniaalay ko na po ang lahat sa inyo. Gabayin niyo po ako. Muli, marami pong salamat, lalo na po sa mahal na Apong Kunching. Marami pong salamat. Maraming salamat, kapatid, sa iyong binahagi. Narinig ko sa iyo yung pagpapasalamat sa iyong tutunguhan at pumasok po sa aking kaisipan na sa kapahintulutan pa rin po ng ating mahal na Apo. Nais ko pong tawagin ang isang kapatid natin na meron din pong tutunguhan at bibigyan po natin siya ng pagkakataon na makapagpasalamat. Nais ko pong tawagin ang ating kapatid na si Ivy Jamela Clemente. Magandang umaga po sa inyong lahat sa gabing ito. Masurpresa po talaga ang Ama. Hindi po ako nakapaghanda. Tulad po ng sinabi ni Papa, gusto ko pong magpasalamat kay Apo sa paggabay sa akin at sa aming pamilya. Na ngayon nga po, ilang araw na lang makakaalis na rin po.
na kung hindi nga po ginabayan, eh, ayun po. Tsaka nagpapasalamat din po ako sa Ama na hinanda niya rin po ako bago makaalis. Na yung mga kahinaan ko, pinapalakas niya. Tulad din po sa mga nararamdaman kapag may sakit. Para bang nagpapatalo ako sa nararamdaman ko. Pero natalo pa ako sa nararamdaman ko. Kaya pinapalakas niya po ako na lumaban sa nararamdaman. Kasi nga po pag nasa malayo, ako na lang yung mag-aalaga sa sarili ko. Pero nandun po yung pagtitiwala sa Ama na sinabi nga po niya sa akin na kahit saan ako magpunta, kasama ko siya, na mapalad nga po ako. Ay po, nagpapasalamat po ako sa Ama sa lahat-lahat po ng biyaya po, hindi lang po pang physical, kundi pang spiritual, na sa murang edad, nakilala ko na siya at nadama na napakapalad ko po na sa murang edad nagabayan niya na ako. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, anak. Alam niyo po, ngayon maligaya po ako bilang ama niya. Dati po nagbabalita na kami dito na yun nga po, binigyan na siya ng pagkakataon para makapagtrabaho sa ibang bansa. Subalit, nung mga panahon na yon, wala pang katiyakan. Pero po kamakailan lang, binanggit po sa kanya ng mahal na po doon sa pag-bless niya rito, Marso, makakaalis ka na. Sigurado na yon, sabi ng mahal na po sa kanya. Ilang araw lang po, hindi pa umabot doon sa takdang araw na dapat tawagan siya. Tinawagan kagad siya, sabi March 19, makakaalis na kayo. Pero napaaga pa po, March 16, sigurado po makakaalis na po siya. Kaya nagpapasalamat po kami sa patuloy na paggabay sa atin ng mahal na po at ng Panginoon sa aming buhay. At ngayon po, nakita naman po ninyo, hindi ako napahiya, walang pagkabula na kanina sinabi ko, napakakonti lang natin, bungi-bungi pa. Ngayon nilagyan niya ng pustiso, ano po, sobra-sobra pa. Punong-puno na po tayo, ano po. Siguro po, ito na po yung oras para mapakinggan na natin ang mensahe ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na po, Konsing. Tayo na po